Hanggang kamatayan. Yan ang ipinangako ng magnobyong Mikey at John Paul sa isa't isa. Kapwa sila mga lalaki. Bagamat marami ang hindi sang-ayon sa kanilang relasyon, pinanindigan nila ito. Katunayan, ang kanilang pagsasama umabot ng 8 taon. Kampante raw sina Mikey at John Paul na magsasama sila habang buhay. Pero si John Paul hindi nakatupad sa kanilang sinumpaan. Dahil nitong nakaraang taon, dulot ng komplikasyon sa sakit sa baga, binawian siya ng buhay. Ikaw pala ang hanap ko, ang nais ko, ang hinihintay ng puso ko. Tunay na kung siya ang kapalaran mo, darating. Hindi na mawawala yung special spot niya sa puso ko. Yung memories niya, yung mga yakap niya, andun pa rin. Lalo na kapag minsan mag-isa ako matutulog, naalala ko pa rin siya. Dahil sa pagkamatay ng nobyo, si Mikey na-depress. Ang kanyang naging takbuhan, bisyo. Yung buhay ko umiikot na sa kanya. Sa panaginip, sabihin ko kunin mo na ako habang natutulog pa lang ako, bangungutin na ako. Kasi ang mangyayari, pag i-deny mo yan or i-distract mo yung sarili mo sa lungkot, never ka makaka-recover. In a sense na nandun pa rin yung hurt. So mangyayari, magkakaroon to ng impact sa succeeding relationships mo. Ayon sa psychologist na si Tony D., sa mga panahong lugmok daw sa matinding depresyon, napaka-importante ng suporta ng pamilya at mga kaibigan. Ngunit si Mikey di umano, hindi tanggap ng kanyang pamilya. Kung kanino-kanino ako nakikitira, yun yung kinakaano ko na yun. Parang di naman sila nag-aalala na nasa na ba yung anak kong to, yung bakla kong anak. Yun, kaya yun yung kinakatampo ko rin na, ba't kailangan ko pa maganap ng pagmamahal sa ibang tao? Maraming araw mga bading ngayon nananatiling hindi matanggap at maintindihan ng kanilang mga magulang. At hindi lang daw mga bading, pati ang ilang mga lesbianang katulad ni Prince. Siguro grade 1 pa lang yun, inaano ko na sa ano kay, na ganun nga. Ito, isang tomboy. Dumating yung point na yung kapatid ko lasing. Kumbaga nagalit siya kung ano ko. Kumbaga pinagmumura niya kung ano ako masakit. Kasi kapatid mo yun eh. Kumbaga di ka tanggap. Tanging ina lang daw niya ang nakakaunawa kay Prince noon. Pero namatay naman ito matapos atakihin sa puso. Lumipas ng isang taon na parang may nalaman din ako sa tatay ko na may dinadalang babae sa bahay na bakit lagi tapos kapag dadalhin niya yung babae sa bahay, pinaalis ako. Kaya parang doon ako nagtaka talaga. Parang sabi ko, 1 taon pa lang namamatay nanay ko, ba't ganito? Parang hindi man lang nagluluksa. Dahil dito, si Prince nagrebelde. Ang mailap na pagmamahal mula sa pamilya, hinanap niya sa mga nakarelasyon niyang kapwa babae. Pero sa lahat daw ng mga babaeng nakilala niya, may isang talagang kakaiba. Sa Facebook daw niya na-meet ang binibining ito. At sa kanilang pagchat-chat, may naamoy raw na kakaiba rito si Prince. Gayunpaman, itinuloy pa rin daw niya ang panliligaw niya. Akala niya una talaga lalaki ako kasi hindi niya rin talaga nahalata eh. Sa picture ko daw. Nagpanggap ako, tas siguro mga 2 linggo pa lumipas, hindi niya pa alam. Hanggang sa tumawag na talaga siya. Kinausap niya ako, nabosesa niya siguro yung boses ko na ganun nga. Ang binibining ito, si Mikey. Naramdaman ko na sabi ko parang ang sweet naman nito, thoughtful. Hanggang sa siya na mismo rin yung umamin nung pagkatapos ng Christmas. Inamin na rin niya, sabi niya ganun. Kasi hindi talaga ako lalaki, lesbian.